Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawang complicated ng marami ang solusyon na pwede namang gawing simple lang tulad na lang ng sa weight loss or pagpapayat. Mas gusto pa ng marami na uminom ng slimming pills, tea, coffee, at kung ano-ano pa na ini-inject na hindi naman nakakapagbigay ng long-term results. Yung iba, tuwang-tuwa pa pag nag-LBM kapag nakakainom ng mga slimming products. At ang akala kapag nag-LBM, pumayat. Samantalang kung tutusin, ang nawala lang naman doon ay tubig sa katawan. Kaya ang pag-uusapan natin ay ano nga ba ang tunay na susi sa weight loss para magkameron ng long-term results at hindi panandalian lang. Kaya panoorin mo to hanggang sa huli para maunawaan mo ng mabuti kung ano nga ba talaga ang tunay na susi sa pagpapayat na hindi short-term kung hindi long-term. Sabi nga, iba yung alam mo lang, iba yung nauunawaan. Kapag nauunawaan mo, mas malalim ang pundasyon mo. Kaya tara, panoorin mo to. Guys, narinig niyo na ba yung salitang insulin? Yung iba, kapag tinatanong ko, ang pagkakaalam nila dito ay ito yung itinuturok pag may diabetes. Tama naman po yun. Pero, ang tinutukoy ko pong insulin ay yung sariling insulin hormone at hindi yung external hormone or yung artificial or synthetic na gawa sa laboratory. Ang hormone na binabanggit ko ay yung na-activate sa loob ng katawan mo every time na kumakain tayo. Ito yung hormone na napoproduce sa pancreas or lapay mo na nagre-regulate ng blood sugar mo at nagdi-deliver ng sugar sa bawat cell sa tissue para sa energy or fat storage for future use. At ito yung gumaganap na pinakasusi para yung glucose or asukal na kinain mo ay ma-absorb directly to the cells. Hindi kasi po pwede na manatili na mataas ang asukal mo sa dugo. Ayaw ni insulin ng ganon. Kaya kailangan itong i-metabolize ng katawan sa tulong ng insulin. Pero dahil sa gana ang asukal sa mga kinakain natin ngayon, plus mayat-maya ang kain ng tao, may umagahan, mag-snack, tanghalian, snack uli, hapunan, tapos may midnight snack pa. So meaning, within those 5 meals, 2 to 3 hours lang yung pagitan. Nahihirapan ngayon yung insulin mo na ibaba yung blood sugar. So ano nangyayari? Sa halip na magamit ng katawan mo yung excess na energy na mula sa asukal na inimbak ni insulin in the form of fat, hindi ito nangyayari. Kaya patuloy kang tumataba at patuloy din na hindi na nagiging stable ang blood sugar mo. Kapag ang blood sugar mo ay laging sobrang taas kapag bagong kain dahil carb-loaded nga yung kinain mo, tapos ganun kalimit ang pagkain mo mayat-maya, nagkakameron ng tinatawag na insulin resistance. Ibig sabihin nun, ayaw nang tanggapin ng cell mo si asukal dahil may nakareserve pa ito sa loob ng cell. Kaya gagawa ngayon ng paraan yung insulin mo at iimbakin ito sa pamamagitan ng taba. Sa madaling salita, si insulin ay isang fat-storing hormone. Bukod sa nagre-regulate ng blood sugar, taga-imbak din po ito ng taba. Kaya yung pagkakaalam ng marami na fat from the animal fat makes you fat, hindi po yun totoo. Ang tunay, sugar, excess glucose makes you fat. Sa patuloy na insulin resistance, doon nagkakameron ng inflammation or metabolic dysfunction. At ang resulta ay hypertension, fatty liver, mataas ang uric acid, elevated bad cholesterol, elevated triglycerides, sakit sa puso, kidney issues, cancer, stroke, Alzheimer's dementia, at marami pang iba. Ang malimit na pagkain ng high-carb foods na nagbubunga ng pagtaas ng blood sugar, yon, nagpapataas siya ng insulin level. Kaya ang taba mo ay naiimbak sa halip na masunog. Dahil masyadong science, bibigyan ko pa kayo ng isang simpleng analogy. Imagine may ref ka sa bahay. Namalengke o nag-grocery ka at pinuno mo ng pagkain yung ref mo. Kapag gutom ka, dahil may pagkain yung ref mo, dun ka kukuha ng pagkain. Alangan namang sa kapitbahay or bumili ka pa sa labas. After all, kaya ka nga nag-imbak ng pagkain sa ref mo para may magamit ka pag gutom ka, di ba? Paano kung may nagpadlock ng ref pero gusto mo kumain? So, option 1, bibili ka sa labas kasi walang access ikaw sa food sa ref mo. Mababawasan ba ang laman ng ref dahil nabili ka sa labas? Hindi, nakaimbak lang siya sa ref. Option 2, hindi ka kakain, magugutom ka naman. Ito yung nangyayari sa katawan natin kapag mataas ang insulin level. Yung tinatawag na padlock sa ref, yon ang insulin. Pag laging mataas si insulin, nakasarado na ang access ng katawan mo sa stored energy mo. Paano mo mabubusan ng ref para kumuha ng pagkain?
nakasara nga dahil kinandado ni insulin. Si insulin din ang susi sa pagbubukas sara sa ref para mag-access ka ng food. At mangyayari lang yon kapag ang insulin level mo sa magitan ng pagbabawas ng pagkain na mataas sa asukal or carb-loaded foods. Tapos, nag-intermittent fasting ka pa, doon mabubuksan ang pinto ng ref. Mawawala yung padlock. At dahil magkaka-access ka na sa stored foods mo, mababawasan ang laman yan. So, ganun din siya sa katawan. Kapag mababa ang insulin level mo, mababa din ang blood sugar mo. So, pag bumaba pareho, doon nagsisimulang magamit ng katawan mo ang sarili mong taba na tinatawag na stored energy or stored fat for future use. So, ito yung dahilan kung bakit effective na combo yung low carb at saka intermittent fasting. Katulad ng sinabi ko kanina, carb-loaded foods ang nagko-contribute sa pagtaas ng blood sugar at ang malimit na pagkain ang nagko-contribute naman sa pagtaas lagi ng insulin level. So, anong solusyon? Ibaba mo ang carb mo, ibaba mo ang insulin level mo sa magitan ng intermittent fasting, and bingo, may resulta ka na. Hindi lang weight loss, kundi kagalingan ng katawan. Another question na natatanggap ko ay, mahirap ba itong gawin? Ang sagot ko hindi. Bakit? Kasi, papalitan mo lang naman yung nakasanayan mong pagkain na kung tutuusin wala naman dati at marami ka pa rin namang pagpipilian kapag siya pinalitan mo. May tatanggalin at babawasin ka lamang, pero may ipapalit ka naman. May video na po ako na nagawa tungkol dyan, and kung balak mo magsimula ng paglo-low carb, pati mga pagkain, please click the link here. Doon po sa mga nakapanood na, nakapagsimula na, or dati nang ginawa ito, pakishare naman po na experience nyo sa comment section. Yan, naintindihan nyo na kung ano ang connection ng insulin, effect ng high carb diet sa blood sugar at insulin, and then kung paano ang low carb at intermittent fasting ang susi sa pagpayat at kabutihan ng katawan. Ngayon, ang next question is, what about caloric deficit daw? Mas effective ba daw ito kaysa low carb at fasting? Malimit ko yung nababasa at naririnig. Naghahalo na nga yung low carb, keto at saka caloric deficit. Mas ginagawa nilang complicated, yung simple lang na macronutrients lang naman ang iyong titingnan. Dinadagdagan pa nila ng caloric restriction. Alright, let's define calories muna. Ang calories ay amount ng energy na nakukuha natin sa pagkain. Ang paniniwala ng marami, kailangan i-keep track mo ito at bawasan para pumayat. Mas mataas daw ang calorie ng pagkain, mas nakakataba. Kaya ang mga tao, mas conscious pa sa calorie sa mga artificial ingredients na nakalagay pag nagbabasa ng nutrition facts. Or mas conscious pa sila sa calorie kaysa mismong macronutrients na yun naman talaga ang kinakailangan i-keep track ng tao. Ang calories walang kinalaman sa weight loss. Yung insulin effect kasi noon, nung inilabas yung theory ng calories in, calories out, ay hindi na-consider. At magpanghanggang ngayon, marami pa rin ang nininiwala sa teoryang ito. Pero busted myth na po yung calories in, calories out. Kasi ang tinitingnan na po ngayon ay hormonal effect or ano ang effect ng pagkain sa insulin every time nakakain ka. Para mas maunawaan nyo ng maayos, bigyan ko kayo ng example. Araw-araw, kumakain ka, ang caloric intake mo ay 2,000 calories. 2,000. Gusto mo ngayon magpapayat. So sabi mo, sige, babawasan ko yung aking 2,500. That leaves you with only 1,500 calories. Ngayon, kung ang required calories mo ay 2,000 base dun sa araw-araw mong ginagawa, kasama na dun yung resting state, tapos babawasan mo siya ng 500. Saan mo kukunin yung 500 na kailangan para dun sa 2,000? Nakapadlock nga yung ref mo. Ibig sabihin nun, kailangan pa ng katawan mo ng additional 500 pero wala kang pagkukunan dahil binawasan mo na yung calories sa pagkain mo. Pero gaya na sinabi ko kanina, nakapadlock dahil mataas ang insulin level mo. So, ibig sabihin nun, mayat-maya kayo nakain, kinompress mo yung 1,500 into maybe 3 meals, maybe 5 meals pa rin. Basta binawasan mo siya, and then what do you get? Magugutom ka. Dahil kulang ng 500 calories, hindi ma-access ang fat reserves mo magugutom ka talaga pagka ganon. Ito ang dahilan kung bakit hindi effective sa pagpapayat at hindi sustainable ito for the long term. Pag nakita nyo yung nangyari dun sa mga naging contestants sa The Biggest Loser, mas naging malaki yung pagtaba nila after na naibalik yung dati nilang weight. Bakit? Kasi ang ginamit doon, calories in, calories out. So dahil hinang-hinalagi yung mga contestant and for the purpose nga lamang ng program, kaya sila nakapagpapayat ng ganon, thinking na that is the effective way. Pero after that, mas lumaki yung katawan nila, mas tumaba sila kaysa dun sa dati nilang timbang.
Isa pa na ito yung hindi alam ng marami. Not all calories are created equal. Ibig sabihin, kahit mababa ang calorie ng isang pagkain pero matindi ang insulin stimulating effect nito tulad ng mga cookies, crackers, sky flakes, tinapay. Ito naman yung nakakataba kaysa mas mataas na calorie tulad ng meat. Kasi nga, ulitin ko, ang pinag-uusapan natin dito ay insulin effect. At yung binanggit ko naman ngayon ay carb-loaded. Mataas ang glucose, malakas ang effect sa blood sugar, at talaga namang nakaka-stimulate ng insulin. Pero alam nyo ba guys na yung reserve fat na yun na ini-store ni insulin sa ating katawan, meron yung paggagamitan. Yun ay for survival mechanism. Kaya lang, meron lang tamang amount ng fat sa katawan ng tao na kinakailangan i-store. Yung survival mechanism na binanggit ko kanina, yun ay sa panahon na ang tao ay walang makain, hindi agad nagugutom. Pero yun ay nung unang panahon. Sa kasalukuyan, hindi yun applicable. Dahil hindi naman ang tao walang makain ngayon eh. Everywhere merong pagkain. Sa lahat ng corner, sa lahat ng sulok, may makikita kang pagkain. Abundant yan. At abundant din ang carb-loaded foods. Ngayon, pumindot ka lang sa cellphone mo, right up your doorstep, naririnig na yung pagkain. So, madali ang pagkain sa kasalukuyan. At dahil abundant ang pagkain, nabuhay ang tao sa kakain. Mayat may kumakain, walang pahinga ang bituka, walang pahinga ang hormones. So comment lang po kayo kung totoo o hindi. I'm pretty sure meron kayong mga sarili-sarili niyong opinion. Dahil dito, yung fat reserves hindi nagagamit, kaya hindi na nababa ang insulin. Ang pansin ko sa mga naglo-low carb, no, marami sa kanila sumabak sa low carb pero hindi naman naiintindihan itong aspeto na to. Kasi ang focus nila, magpapayat lang, nasa pagkain lang, ano yung in, ano yung out, and marami pa nga sa kanila magbilang ng calories. Yun ang dahilan kung bakit ginawa ko itong video na to, para mas maunawaan ninyo ang effect ng pagkain sa hormones at sa katawan natin, kaya ka nataba at nagkakasakit, at kung bakit ito yung pinaka-best na solution right now sa kasalukuyang sitwasyon. So ayan, maliwanag na po. Paki-like po kung may natutunan kayo sa video na to. And kung ano yung mga na-experience nyo during your weight loss journey, paki-share po, paki-comment. At kung meron po kayong mga question, feel free. Sa abot na aking makakaya ay aking sasagutin. Sa mga subscribers po, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking maliit na channel. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe po. Hindi ko po kayo bibiguin sa mga susunod na videos na tiyak kong alam kong kapupulutan ninyo ng maraming information na ang basihan at ang pundasyon ay real science at hindi sabi-sabi lang. And sa biyaya po ng ating Panginoon, I hope na makapag-deliver pa ako ng mas maraming quality video sa inyo. Till my next videos, everyone, God bless. Bye-bye.